hindi nakaganda yung pagpapahayag na nina Dominic Roque at Bea Alonso, yung lumabas nung isang araw. Alam mo, Oo. kung iniwasan nila yung unfortunately na kesyo meron daw mga naglantad ng tungkol sa hindi pagkakatuloy na ng kanilang kasal nang wala silang permiso. Wala dapat ganyan eh. Kung wala yung paninisi sa mga bashers, sa mga vloggers, sa media, wala dapat ganyan. Ano tuloy ngayon? Naglalabasan, ayan na. O, ano ang sabi? Doon pa lang daw pala sa mga wedding plans, meron na kagad away. Dahil ang gustong-gusto pala ni Bea Alonso maging super bonggacious ang kanilang pagpapakasal. Ang gusto naman daw ni Dominic Roque, simple lang, isang Christian wedding. Parang Ayun na. ganon. Ano komento mo, Romel? So ayun na, totoo naman yung sinabi ni Dominic, kasi nung interview, di ba sabi niya, intimate lang, mga close friends, pero ito na, dahil sa humahaba-haba na ito at di na nagugustuhan ng mga tao, ang kanilang pasabog na pag-amin, eto na, hinahalongkat na, kahit na hindi na dapat magpag-usapan, alam mo yun, na lumabas pala, na gusto ni Bea, na bongga siya, hindi siya pakakabog sa mga celebrities din na kinasal na bonggacious. Mahahanapan natin yun ang punto. Tama naman si Bea doon. Hindi naman kasi ikakasal araw-araw ang isang babae. Hindi rin naman ikakasal ng 2 beses sa isang taon o kailanman, di ba? Iyon, mahahanapan natin yun. Na syempre, minsan lang itong magaganap sa isang babae. Kaya yung panaginip niyang kasalan o dream wedding na tinatawag natin, natural, gusto niya yon. Pangalawa, sila naman ang gagastos, yun ang kanyang punto. Bakit hindi pa niya itotodo bigay sa kanyang kasal kung ano man ang meron sila? Yun. Mahahanapan natin ang katwiran yon. Pero yung kagustuhan nga ni Dominic na simple lamang, may katwiran din naman. Dahil si Dominic talaga, kahit sa mga nakaraan niyang mga pahayag, di ba? Kahit sa pagde-date nila, napakatipid. Di ba? Ano nga ang sabi niya pagka nagde-date daw sila ni Bea? Kung ano orderin ni Bea, yun na rin ang kakainin niya. Yes, Diba? di ba, napaka-gentleman at talaga totoong-totoo at may sabi niya nga, di ba, kailangan maging totoo sa sarili para hindi pagdating ng araw hindi kasi sisihin. Yun, yung mga previous interview niya, yun ang mga sinasabi niya. Ayan. So nakikita ngayon na parang under, di ba? Na-under itong si Dominic. Nababaligtad na nga eh. Nababaligtad na. Ang dami-daming nagkokomento. So ganun pala. Isisisi mo pa sa iba. Pero ang hindi alam kasi ng iba, pinagkasunduan itong official na pahayag na ito eh. Pinagkasunduan ito. Di ba? Sabi nga kaya silang dalawa. Oo, mutual decision nila daw ito. Pero ang tanong, kanino ang mas malaking porsyento ng desisyon na nakapaloob doon sa kanilang official statement? Marami nagpapalagay na kay Bea Alonso yan, di ba? Yun. Kaya parang nabaligtad na. Ituloy na natin doon sa pangalawang issue. Na natin yung kay Bea Alonso bashing issue, di ba? At totoo po, kahit po sa mga pahayagan ngayon, napansin ko talaga, nega ang dating nitong si Bea Alonso. Nagbabasa ka rin naman, di ba? Ay, opo, totoo na yun. Parang dati, 3/4 ang di ba? Ngayon, hahati. Ngayon, parang nagiging 3/4 na ang gumaganda ang takbo ng yung sa mga pahayag ni Dominic. Parang lumilihis na ang mga tao. Parang lumalabas na, ay, mabuting tao si Dominic, mabait talaga. Alam mo, may ganon. Ito, tsaka yung sabi ko nga sa'yo, may kasama ng acting eh.